Sabi ko nga kay Corina sa kay Pinky, dahil in-interview nila ako sa programa nila. Mga chismosa kayo. Nilalagay niya ng, binabahira niya ng politika ang ordinaryong social visit. Actually, yung Duterte camp, saka yung Leni Robredo, hindi naman personal ang away. More on programs. Oh, matulog na tayo. Oh, Pero bago matulog, oh. kain muna tayo ng putong marikina. Oh, kanino mo papakain yung puto mo ang tanong? Mas accurate ang matatanggap nating impormasyon dito kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaysa dito kay Barry Gutierrez. Taga-Naga din ho to. So makibalita ho tayo kung ano ba talaga ang nangyari dyan sa pagkikita nitong si Vice President Sara Duterte at nitong si dating Vice President Leni Robredo. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Isang like lang ho, okay na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung joint button sa baba para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho muna natin ang mga maiinit na kaganapan sa social media. Nakita ho natin na itong post ng Philstar na to. Ano ba naman yan, Philstar? Talagang bugbog sarado dyan sa pahayagan na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Ang labo. OBP spent 237 million in 7 months. COA report. Kayo ho dyan sa Philstar, mahiya-hiya naman ho kayo. Talagang nagpapagamit ho kayo dito sa administrasyon na to, dyan sa House of Representatives, para sa akin itong si VP Sara. Buti na lang ho talaga meron na ngayong social media kasi kahit papano yung mga kababayan natin, no, kahit hindi ganun kalaki ang reach natin kagaya nitong mga mainstream media na to at mga pahayagan na to, kahit papano meron hong nakakaalam ng katotohanan at talagang nakakakita kung ano nga bang klaseng panluloko ang ginagawa ng administrasyon na to. Ito FYI lang ho Marcos Admin 6, 10.2 billion in confidential intel fund for 2025. None for OBP, Sara. Kung 10.2 billion yan, alam nyo ho ba magkano ang pagwawaldas niyan sa loob ng 12 months? 833 million pesos kada buwan. Kini-question ho nila yung pagwaldas ni VP Sara ng 237 million in 7 months. Pero hindi ho nila ini-scrutinize kung paano wawaldasin yung 833 million kada buwan. Anak ng tokwa. Meron ho talagang mali dito sa mga mainstream media sa ating bansa. Ngayon, kung yung mga kamag-anak, kaibigan nyo ay naniniwala sa mga propaganda na yan laban kay Vice President Sara Duterte, mag-isip-isip na ho kayo. Kung itong mga nakaupo na to, hindi tinatanong yung 833 million na pagwaldas ng confidential fund sa susunod na taon. At ang kanilang kini-question, itong confidential fund, itong si Vice President Sara Duterte, tignan nyo na lang ho kung gaano kalaki ang wawaldasin ng administrasyon ni Marcos Jr. at walang magsasalita dito. No, sana ho yung mga kababayan nating makakarinig at makakapanood ng ating video na to, i-share nyo ho yung ating video para mas marami sa ating mga kababayan ang mamulat sa panluloko nitong mainstream media na to. Kasi kung para talaga sa kamalayan ng Pilipino ang iniisip nitong mga pahayagan, nitong mga mainstream media na to, kung talagang kini-question nyo yung confidential at intelligence fund nitong si Vice President Sara Duterte na winalda sa 7 months, ayaw nyo ho bang tanungin yung 833 million kung paano wawaldasin sa loob ng isang buwan? Itong administrasyon na to. Teka. Tanong lang ho natin pagka nag-report kayo ng ganyan, kayo dyan sa Philstar, siguraduhin nyo, lagyan nyo ng i-itemize nyo kung saan winaldas ni Vice President Sara Duterte. Kasi propaganda nga Pagka binagsak ho nila yung 737 million in 7 months, ang unang itatanong ng ating mga kababayan, paano ginasta yan? Lalo na yung, hindi naman ho sa minamaliit natin yung mga ibang kababayan natin. Hindi naman ho talaga, majority sa mga Pilipino o karamihan sa ating mga kababayan, hindi naman ho talaga naiintindihan yung mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Basta narinig ho nila yung salitang 737 million in 7 months.
Yung tipo, ano ba naman yan? Paano niya winaldas yung ano na yan, yung pera na yan? Napakalaki niyan. 7 months. Pero hindi ho nila alam kung ano nga ba yung confidential in intelligence fund. Kaya ang hamon natin dito sa sa report ng dito sa post ng Philstar na to. 'Di ba? Yan lang naman ho ang gustong mangyari ng mga pambanat nila na yan kay Vice President Sara Duterte. Hindi nyo kini-question yung 10.2 billion. 10.2 billion in confidential and intelligence fund ng administrasyon sa taong 2025. Pero yung nagdaang confidential fund ni VP Sara, siguro 2023 yan kasi 2024 wala na ho siyang confidential fund no? Malamang sa malamang dun sa mga nakalipas na taon yan, ngayon pilit ho nilang ibinabalik. Bakit hindi natin pag-usapan? Kasi yan, okay na pag-usapan na natin yan. Bakit di natin pag-usapan yung 10.2 billion na yan para ma-prevent natin kung ano man yung mga kabalustugan na gagawin ng administrasyon dyan sa 10.2 billion na yan. Alam mo, na ano lang tayo, kumbaga na-trigger na naman tayo nung nakita ho natin na ganyan ho walinghiin ng One News at ng Philstar itong si Vice President Sara Duterte. Naku po, Estela Kimbo, nakita na naman kita. Eto, matindi mga kababayan. Itong si Kerwin Espinosa, na-clear na ho sa kanyang mga drug case. Partida, self-proclaimed drug dealer. Makati Court clears Kerwin in drug case. Anak ng towa. Sa tingin ko, itong si kanino galing ang balita? Philstar na naman, anak ng towa. Yung Philstar na yan talagang perwisyo kahit kailan. Ito mga kababayan, Makati Court has dismissed the case against Roland Kerwin Espinosa for conspiracy to sell illegal drugs, citing the prosecution weak evidence, the self-confessed drug dealer. Parang may maliwata dito. Citing the prosecution weak evidence against the self-confessed drug dealer. Self-confessed nga, ano pong... Ewan ko. Hindi ko natin alam kung hindi natin naiintindihan yung post na yan. Self-confessed drug dealer. Nag-confess ka na nagtutulok ka ng droga. Ngayon, yung prosecution, weak evidence na. Nakaka-ob-ob naman tong post na to ng Philstar. Ayusin nyo! Prosecution, weak evidence. Mahina daw ang ebidensya ng prosecution. Dito sa self-proclaimed, self-confessed drug dealer. Palakpakan! Anak na to. Alam nyo ho anong tawag dyan? Bangag na Pilipinas. Kinonfess mo na Kinonfess mo na, oo, nagtutulak ako ng ipinagbabawal na droga. Ngayon, yung mismong prosecution, weak pa daw ang evidence. Palakpakan! Lang. Kumbaga, na-entertain ho tayo sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Dito sa bahagi ng video natin itong mga kababayan, pakinggan ho natin itong mga punto de vista ni Kimbo. Sasagutin na ho ba niya yung mga tanong kaugnay doon sa mga mamahaling coloretis niya sa katawan? Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Hello po. Magandang gabi. Galing lang po akong Congress. Wow. Medyo pagod na. Pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng kumakalat na video na nagsasabing ipapasara ko. Ang video na yan ay spliced. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Lagi po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipili. Gabi na po. Bibigyan mo pa kami ng post Huwag mo na kami bigyan ng post. Kahit tayo naman dito sa PH Update, magaling magbigay ng post. Okay, post. Diba? Huwag kong ganun, huwag nyo kami lokohin ng ganyan. Hindi porket nag-post ka, iintindihan na namin yung sinasabi nyo. Ang sagutin nyo, yung mga relo nyo, yung mga bag nyo, yung kung anong merong lifestyle kayo ngayon. Paano kayo nakarating dyan ng yung tipong, yung jump nyo from tricycle, from padjak to artista van, from ang tawag doon, yung kanyang tsinelas na parang ewan sa mga mamahaling mga brand ng kung ano-ano mga damit yan. Di ho natin alam yan. Tuloy. Matulog na tayo. Pero bago matulog,
Oh. Kain muna tayo ng putong Marikina. Oh, kanino mo papakain yung puto mo? Ang tanong. Kanino mo ipapakain ang puto mo? Ikaw ba kakain ng puto na yan? O ipapakain mo sa iba? Sagutin mo kasi yung relo, yung bag, yung damit, yung lifestyle, yung flood control project na nandyan sa distrito mo, sa Marikina. Yun ang sagutin mo, saan napunta yung pondo na yon. Hindi pa ho natin nagawa ng video yun. Gagawan ho natin yun. Iisa-isahin natin. Itong mga maiingay na congressman na to, kung magkanong flood control fund ang napunta dyan sa mga distrito ng mga walang yang congressman na to. Ang galingan mo, Stella Kimbom, pagpapakain ng puto mo. Kung mo mang gustong pakain yung puto na yan. Pero ako, di ko kakainin yung puto na yan. Bakit kanyo? Mas gusto ko ang hamburger. Hamburger ako. Ayoko niyang putong Marikina. Kayo ho ba kakainin niyo yung inaalok na puto na yan? Mali. Punta na nga tayo dito kay dating Presidential Legal Counsel. Ito talagang si Madam Pamela. Kung ano-ano kasi pinagpo-post eh. Kasalanan na naman ni Pamela. Hindi naman ho sa ganon. Ang hinaasahan ho kasi nating sasabihin nitong si Kimbo dyan sa post na yan ni Madam Pamela, yung sasagutin niya yung pagbabatikos, nakuha ko ho yan sa aking mga negosyo, meron ho kaming ganito, hindi ho yan galing sa nakaw, galing House of Representative, yung pinambili sa mga relo na yan. Yun lang naman ang gusto nating marinig kay Kimbo. Bakit hindi mo sinasagot, Madam? Kasi ayaw mo nang lumaki ang issue. Gusto nyo nang patahimigin. Gusto nyo nang patayin ang issue. Yun lang naman ho yun. Ayun na nga mga kababayan, dumango na ho tayo. Iwanan na ho natin ang puto nitong si Kimbo. Dumango naman ho tayo kung ano nga bang nangyari dyan sa piyesta ng Peña Francia. Sal, Ayun! yung discussion natin, galing ka ng Naga. You were there dun Shoutout muna kay Ma'am Hana at sa SMNI. Palakpakan ho. Larga. Oo, maraming kwento doon. Kumusta naman po ang Naku po, pag-atingin kaya na doon sa Peña Francia? Well, unang-una, it was 100th year anniversary ng Piña Francia. For the Peña. first time, nagulat ako sa kapal talaga ng tao. Lahat ng kalsada, hindi ka makakadaan. Kahit meron ka pang pass, anong pass-pass? Hindi ka papadaan ng mga pulis. Kaya nung wala na epektibo ang plus, binaba ko na lang yung aking salamin. Kaya nakapasok kami. Ay, sir, kayo pala, sir. Kung hindi ka talaga makakadaan, ganon katindi. Number 2, yung fluvial procession, lalong marami, napakadami. Talagang bilib ako sa Pilipino. Alam mo, ibang klase Pilipino, parang yung sa Nazareno, ganon na ganon. Ano kadami? Ganon kadami. Number 3, ako suddenly biglang nadatigan mga politiko. Yun din sana itatanong ko. Kasi may midterm elections. Yes. And nakita mo, biglang nag-trending yung pagbisita ni Yes. VP. Inday. Bumisita ito weekend si Vice President Duterte kay dating Vice President Leni Robredo dyan sa Naga City. At ang naturang pagbisita, Attorney Sal, na yung pangalawang Pangulo ay umani ng iba't ibang reaksyon dahil alam naman natin na kritiko ito ng kanyang ama. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Ani Robredo, walang political colors at politically neutral pagbisita sa kanya ni VP Inday. Dagdag pa nito na lahat ay welcome sa kanilang lugar tuwing kapisahan ng Peña Francia. Attorney Sal, yung pagbisita doon ni VP Sara, no? Wala pa nga silang sinasabi kung ano na pag-usapan, pero nag-trending talaga yung pagbisita na yun. Ano, sabi ko nga kay Corina sa kay Pinky, dahil in-interview nila ako sa programa nila. Mga chismosa kayo. Nilalagay niya binabahiran niya ng politika ang ordinaryong social visit. Talaga namang, alam mo, Wala naman ng personal, puro personal naman daw yung pinag-usapan nila, walang correct. politika. Pangalawa, yung sinasabi mong hidwaan, wala yun. Actually, yung Duterte camp, saka yung Leni Robredo, hindi naman personal ang away. More on programs sa governance. Sila nga lang naman eh. Personal wala. Kaya hindi ba kami kaya... Yan, sususugan ho natin yan. Di ba, ginawa pang gabinete itong si Leni Robredo. Tapos, linagay pa siya doon sa PIDEA. Di ba? Talagang gustong isama ni dating Pangulong Rodrigo itong alin na to, itong si Leni Robredo,
diyan sa gabinete niya nung nagdaang administrasyon. Kaso, naku, binaba nitong si ano yung kanyang, puto. Ah, kaso, namulitika ho itong, si Leni Robredo. Mas inuna niya ang politika nitong mga Liberal Party, yung mga dilawan, kaysa doon sa napakagandang intensyon ng nagdaang administrasyon para dito sa dating, Vice Presidente na, "Pasok ka dito, punta ka sa gabinete." Sabi ni Tatay Digong, "Nasa loob ka tapos paglabas mo bibira ka." Mali naman ata yun. Tama naman si Tatay Digong dun. Nakikipag-meeting kapagka merong, cabinet meeting tapos kung ano yung napag-uusapan nadadaldal mo sa mga, kasama mo diyan si Liberal Party. Mali naman ho talaga Ang yun. kaming dalawa ni VP Lenny, hindi ba matindi ang banata namin dalawa? Pag nakikita kami, nagbebeso pa kami, may hug. Wala yun eh. That's part of the territory ng trabaho ng bawat isa. Kaya pag, kasi siya ang pinakamataas na prominenteng naging government official, natural lang yung bibigay galang ka. Yun lang ang ginawa. Makita mo, yun nga dalawang politiko eh. Di ba sina Abalos bumisita din Exactly. kay Mga VP? re-electionista. Dati naman, di naman nila pinupuntahan yan. I should know. Kasi kasama ko yan si... suddenly, bigla kayo bumisita, narinig niya lang. Kasi ano yun eh. Kasama yan. Dahil nag-trending, punta rin Bumisita tayo. na sila. Kaya kita mo naman, front page. Takbo. Ha? Ganun yan eh, mga politika. Pero may kwento ako doon. Pansin din ho nitong si Attorney Panelo yung pagbisita nitong si Abalos at nitong si Revilla, di ba? Masyado naman ho kasing halata na ano yun, na talagang sumakay lang sila doon sa pagte-trend ng pagpunta ni VP Sara. Kaya pumunta din si Abalos at yang si pangalan to, Revilla diyan kay Leni Doon Robredo. sa hotel na palagi kong tinutuluyan, andun din yung tumutuloy. Mga tao. In fact, na dumating nga si Alice Eduardo. Pinapatakbo nilang senador si Alice Eduardo kasi celebrity na eh. Diba? Ba't hindi si Small Loud eh? Hindi. Mas sikat si Small kaysa kay Alice Eduardo. Sikat, pero wala siyang kasing pera nito. Kailangan ko ng pera sa ano. Pero hindi naman tatakbo yun. Anyway, hindi nga kami nakita kasi while dun siya sa Avenue Plaza nag-check-in, inibitahan daw siya mag-lunch dun sa Archibispo Palacio. Kaya hindi kami nakita. Nag-uusap lang kami sa telepono. But doon sa plaza, sa hotel na tinuluyan ko, dumarating din mga politiko. Sino nakita mo doon? Eto ngayon. Una, yung mga reporters, mga nakausap ko, hindi sinabi nila yung mga dumating. Binanggit nila yung isang senador Oo. na re-electionista. Nako, Nung binibira parang ko dito. kilala po natin yan. Pinabanatan ko sa programa ko. Sabi mo, Yung friend mo. hindi ko binabati yan. Si Tol. Pero pag nakita ko niya, pupusta ako sila, lapit siya. True enough, sir, nandiyan na. Kumakain ako ng breakfast. Hindi ko na, kain lang ako na kain. True enough. Sal, dito ka pala. Tinanguan ko lang siya. Hindi ko na siya sinumbatan. Sabihin ko sana, alam mo, traitor ka. Sa partidong nagpanalo sa'yo. At yung presidenteng nag-endorse sa'yo na hindi mo pinagtatanggol. Hindi ko na sinabi. Dahil lumapit naman eh. Pangalawa, nung bandang hapon naman, Matindi ho yun, matindi talaga. Ito talaga si Secretary, itong si Attorney Panelo, talagang solido din ho to na Duterte, no? Di nakakalimot, di pag nakakalimot. inaantay ko yung aking sundo, ordinary kasi pag nag-aantay ako, nagpapiano ako doon. Papiano. Piano lang ako. Nandun yung kaibigan mo, si Benhar. Oh. Hindi ko kaibigan yun, attorney. For the record. Pamangkin ko pala. Pamangkin ko dahil Kaibigan mo! actually ang kaibigan ko yung tatay niya at saka Okay. nanay niya. Pero tawag nga sa akin Tito Sal. So nandun siya. Siyempre alam niya na kung sino nagpapiano. Siguro sinabihan na siya ng mga kasi nakatalikod sa akin eh. Pinansin ka niya. Eto nga, sabi ko,
Naku, may problema sa kanya. Hindi niya alam ngayon kung babatihan ako o hindi. Pero most likely, knowing him, dahil binanatan niya ako sa party ng kanyang tatay, di nga, publicly, lagi ko, sa inis niya, dalampasan lang. True enough, hindi niya ako binati nang umalis siya. Natawa na lang ako. Kaya, maraming kwento doon. Nakakatuwa ang mga tao talaga. Alam mo, Attorney Sal, no? Kasi since sa pag-usapan na natin kanina nung nagsimula yung show about kay VP Sara, and your column sa Manila Times ngayong umaga is about her, and sabi niya, VP Sara hits back. Doon sa hindi pa nakakabasa doon sa column ni Attorney Sal, can you give us a little po kung ano po yung, tungkol saan po yung article ninyo, Attorney Sal? And ang unang-una, inanalyze ko yung mga nandiyan sa mga komite. Ba't ibang komite? Ang napansin ko at nabanggit na rin natin dito, na ang problema dito sa mga ito, mga frustrated na mga police investigator at mga abogado. Kaya hindi nila alam kung paano talaga ang pagtatanong. Kaya maraming ayaw ng umattend dyan. Kasama na dyan si Presidente Duterte. Kasi nga, hindi ang nangyayari kasi mga inquisitors. Sabi ko nga sa column ko, mga patus and analphabetic inquisitors yung mga yan. Kaya yung mga tanong nila, talagang unang-una wala sila makukuha. Pangalawa, pinapahiya nila yung mga nandyan. Pangatlo, naniniwala kaagad sila sa mga sinasabi ng mga nagsisinungaling. Kaya, tinan mo, kagaya ng isang insidente, yung Colonel Garma, nung tinanong ng isang kongresista, sabi niya, sinungaling ka talaga. 3 na nagsasabi ikaw, mastermind, tinatanggi mo. Hindi naman po pwede yun na porket nagsabi yung 3, totoo, ikaw na nga mastermind. Kung abogado siguro yun, hindi niya sasabihin, but since he was not a lawyer, he is not a lawyer, yun ang ginawa niya. Ang hukuman lang po makakapagsabi. Kasi, paano pala kung yung 3 o 4, pinagkaisahan kang ituro ka. Pangalawa, may previous statement yung isa sa kanila, kaugnay kay Colonel Garma, at iba ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi niya nakausap. Tapos biglang nakausap niya na at mayroon ng mga sinasabi. Ngayon, ang isa pang sinabi ko sa article ko, yung ginawang pagharap. At nakita po doon kung paano pinakita ni Inday Sara yung kanyang karakter. Ano ba ang karakter niya? Yung naninindigan siya sa kanyang paniniwala na tama ang ginagawa niya. At tama naman ako, gaya ng mga pinaliwanag ko na. At nakita tuloy doon, lalong-lalo na yung chair. Yung kaibigan mo si teacher. Nakaibigan mo rin, kapitbahay. Si teacher, kawawa naman si teacher. At sinabi ko doon na dahil sa kanyang pang-aapi kay BP Inday, ngayon umaani siya ng lahat ng bati. Gusto mo, naawa rin ako sa kanya kasi every time akong bubukas ng telepono, siya ang content. And yung isa din, yung Si Bishop Abante. Oo. Isa pa yun. Kaya nakakaawa din kasi lumalabas talaga. Pagkatapos, meron siya nga pala. May nakita kong interview sa kanya. Sabi niya, Martin Romualdez is our father. Yung napanood ko yan. So he takes care of us. Wow, inamin. And? And we take care of him. Ayan, alam mo yung mga isda. Pareho ng kaibigan mo, abogado, na hinahabol ngayon, nahuhuli sa sariling bibig. Ayan, kaya kitang-kita mo ebidensya. O kaya ngayon, yung kaya pala ang dami mong mga mamahaling mga damit, bag, sapatos. Ayan. Alam mo, Attorney Sal, ano ang problema kung gaano pa kamahal ang mga if-flaunt mo na mga alahas, gamit, kasuotan. But if you were a public servant, syempre there will always be a question saan nanggagaling yung pera na pinambili mo. Whether may kaya ka man sa buhay or hindi. Lalo na, from the very beginning, sinasabi mo na galing ka lang from
From simple life ba? Simpleng buhay, Attorney Sal. And Tapos then, ipapakita po ron, magta-tricycle ka lang dati, jeep. Mabuting-mabuti kung talagang bilyonaryo ka ng dati. Talagang dati nang alam yung... alam mo, Attorney Sal, kahit sa private citizen, you cannot question sa private citizen or any head ng organization na may mga mamahalin kasi they don't use public funds. That's Correct. their prerogative kung anong... Like you, Attorney Sal, you're no longer in the government. Kung ikaw ngayon ay nag-flaunt ng isang kasuotan or relo or kahit anong alahas o sapatos na mamahalin, kebs na yung mga tao dyan, Attorney Sal, kasi wala ka, you're not a public servant eh. Pero ako, wala akong problema kasi bago pa ako pumasok sa I was flaunting already. Alam na ng public yan Alam na ng that public. you can flaunt, Attorney Sal. Tsaka, alam mo, hindi ko nga sinunod si Presidente doon. Walang gagamit ng mga luxurious na mga sakyan, ha? Sulub-lub-lub. Paano yung mga magaganda ko sa sakyan? Hindi ko nga sinunod. Siguro mga dalawa ba, pinapasok ko yung Mercedes ko. Lahat ng mga mamahalin. Para alam na ng tao na dati ko nang meron ako niyan, ha? Excuse me. I think, Attorney Sal, yung ano lang ni Presidente doon, siguro doon sa mga baguhan, siguro, Attorney Sal, or magiging questionable sa Oo kanila nga. kung gagamitin sila na mamahalin sa sakyan. Hindi naman sila, Kaya hindi naman ang- ganoon yung pamumuhay Kaya nila Innova before. lang ako. After 2 months kong nag-flaunt, hanggang Innova na lang ako. For 5 years and a half. Eh, napagamit ka ng Innova. Ay, ginamit ko talaga Innova. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Basta pagka inaluko sa inyo ang puto na yan, itong si Kimbo, huwag niyo hong tanggapin. Mag-ingat. Maraming salamat. Malinunat Pilipinas. Kung di ko pa napanood tong video na to, i-click nyo na. Maraming salamat to mga kababayan.